91.1 AM. Hot Seat Balita, ngayon na! Pilipinas, mabuhay! 13 ng Disyembre 2023. Ito si Charlene Calisay, ang news anchor para sa DLRC Report. Oras na para dalhin sa inyo ang pinakamainit na balita mula sa Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng nagbabagang balita para sa local news. 20 talampakan na Christmas tree nagniningning sa Barangay Divisoria, lungsod ng Zamboanga. Catherine Bernardo, sinadyang iamin ang hiwalayan kay Daniel Padilla sa Bonifacio Day? Palaisipan sa netizen. 4 patay sa sunog sa Bacoor, Cavite. Isang sospek ang arestado sa viral video ng pamamaril sa loob ng bus sa Nueva Ecija. Melay Cantiveros Francisco itinanghal na Best Actress sa Asia Artist Award 2023 sa Philippine Arena. SB19, nagsiwalat ng World Class Talent sa Asia Artist Awards 2023, nanalo ng Hot Trend at Best Artist Award. Para sa National News. Ang bansang Gaza posibleng maubusan ng inuming tubig sa loob ng 3 araw. Para sa local news, Dylan? Para sa ating local news, IBT or mas kilalang Integrated Bus Terminal sa siyudad ng Zamboanga City ay nagpailaw na ng kanilang 80 talampakan na LED wall na Christmas tree at mga dekorasyon nitong ika-9 ng Disyembre 2023 at tinatayang nagkakahalaga ito ng 3.2 million pesos. Kasunod nito ay opisyal na din binuksan ang kanilang Christmas decorations sa kanilang City Hall nitong ika-10 ng Disyembre taong 2033. Ito ay pinangunahan ni Mayor John Dalipe sa temang Starry Starry Christmas at dinagsa ito ng libo-libong tao sa siyudad ng Zamboanga City. Ako si Dylan Alcin nagbabalita dito lamang sa DLRC 91.1 Radio Station Solid. Catherine Bernardo, sinadyang iamin ang hiwalayan kay Daniel Padilla sa Bonifacio Day? Sindrel? Hot Seat Balita. Ako si Sandal Jane Tumitnol, ang iyong taga-balita. Dito lamang sa 91.1 DLRC Radio Station Solid. Catherine Bernardo, sinadyang nga bang aminin ang hiwalayan sa Bonifacio Day? Palaisipan ngayon sa mga netizens, lalo na sa mga fans ng Kathniel, kung sinadyang nga ba ni Catherine Bernardo na itapat sa Bonifacio Day ang kanyang pag-amin na hiwalay na sila ni Daniel Padilla. Matandaang nagulat ang buong bansa, lalong-lalo na ang mga taong sumusuporta sa kanilang tambalan matapos maglabas ng official statement ni Catherine na totoo ang mga kumakalat na chikang hiwalay na sila. Nagpasalamat rin si Catherine sa mahigit 1 taong nilang pagsasama ni Daniel. Samantala, sinabi naman ng kapamilya actress na, "I won't be entertaining questions regarding this anymore. Thank you for understanding." At yun lamang po. Susunod na balita, Nurhaina? Patay sa sunog ang 4 na katao matapos sumiklab ang sunog sa Cavite ngayong magpapasko pa naman. Kabilang sa mga nasawi ang 2 menor de edad na bata, edad 5 at 8. Nasa mahigit 2 milyon ang napinsala sa 80 pamilyang apektado. Ako si Nurhaina Sabdali, ang inyong tagabalita, dito lang sa may init na tsikahan, boses ng katotohanan, walang kinakatakutan, DLRC 91.1 Solid.
Isang suspect ang arestado sa viral video ng pamamaril sa loob ng bus sa Nueva Ecija. Lea? Hot Seat Balita, Lea Redoble. Arestado na ang isa sa mga suspect sa viral video na pamamaril sa loob ng isang bus sa Nueva Ecija. Matapos ang isang buwan, ang isa sa mga gunman hawak na ng mga pulisya. Kinilala siyang si Alan de los Santos E. Angeles na ayon sa Philippine National Police ay miyembro umano ng isang gun for hire group. Ang itinuro niyang mastermind sa krimen ay ang anak ng isa sa mga dalawang biktima kapalit ng 60,000 pesos. Ayon sa mga pulisya, sinampahan na rin ng kaso ng parricide ang anak ng babaeng biktima. Muli, Lea Redoble. Aubrey, pasok. Melay Cantiveros Francisco, lead star ng Ma'am Chip, ay nanalo ng Best Actor Award mula sa isang prestihiyosong Asia Artist Award or AAA 2023 na ginanap sa Philippine Arena Huwebes ng gabi. Bago matanggap ang kanyang parangal, nakipagkwentuhan muna ang komedyante sa host tungkol sa kanyang nararamdaman sa pagdalo sa awards night. Attending AAA is a very honor. I feel like I am a first honor. A valedictorian in attending to AAA. Sabi niya na ikinatawa naman ng karamihan. Narito si Jessamine Santos. Hot Seat Balita. Ako si Jessamine Santos, ang inyong taga-balita. Dito lamang sa 91.1 DLRC Radio Station Solid. P-pop boy group SB19 muli na namang nagpakita ng kanilang world-class talent sa prestihiyosong South Korean Award AAA Asia Artist Awards na ginanap dito sa Philippine Arena nitong Huwebes, Disyembre 14. Nanalo ang SB19 ng Hot Trend Award at Best Artist Award Singer. Sa seremonya ng parangal, ipinakita ng SB19 ng ilan sa kanilang mga hit song kabilang ang Gento, Mana, Basinga at Crimson. Kasabay nito, nakipag-collab naman sa kanila ang multinational boy band na N-Team na sumali sa kanila sa pagsayaw ng Gento. Marami ang humanga sa kanilang performance dahil sa galing ng pagsayaw at stable na vocal. Lubos silang nagpapasalamat sa kanilang mga fans na 18 sa walang sawang pagsuporta sa kanila. Sabi nga ni Josh Collins sa kanyang speech, "This is our first time to be part of Asia Artist Awards. This is such a big milestone, not just for SB19, but for every Filipino out there. We can say that we made it and we'll keep on achieving our dreams." Sit sa balita, ako si Abir Rowan H. Bari, ang iyong taga-balita. Dito lamang sa 91.1 DLRC Radio Station, Solid. Gera sa pagitan ng Israeli at Hamas ay wala pa ring tigil hanggang ngayon. Ang mga residente ng Gaza, ligtas man sa bomba at baril, ay humaharap naman sa pagkalat ng mga sakit. Sa tindi ng malakas na ulan, na nagdulot nito ng pagkasira ng kanilang silungan at isang matinding kakulangan ng pagkain at maiinom na tubig. Israel government pinutol ang mga koneksyon ng tubig, gasolina at kuryente, pati na rin ang supply ng medikal at pagkain. Muli, ito ang mainit na chikahan, boses ng katotohanan, walang kinakatakutan. Ito ang DLRC 91.1 Hot Seat Balita. Gigising tuwing umaga upang maghatid ng mga mainit na balita. Magandang umaga po.